Napalingon si Carla. Nakita niya ang kanyang anak na si Frankie na dinukot ng mga kidnapper. Tumakbo siya palapit sa kanila para pigilan ito, ngunit huli na ang lahat. Napahawak siya sa roof rack ng kotse. Sinubukan niyang pigilan ang pag-alis ng kotse, ngunit habang bumibilis ang sasakyan, nabangga si Carla sa semento. Hindi niya man lang naramdaman ang sakit. Agad siyang bumalik. Sumakay siya sa kanyang kotse at nabangga ito. Sinusundan niya sila, ngayon niya lang naisip ang tumawag ng pulis. Ngunit wala ang kanyang telepono. Nawala niya ito sandali. Ang tanging magagawa niya ay manatiling nakadikit sa kanilang bumper. Parehong sasakyan ang hamarang sa matinding trapiko sa mabibilis na bilis. Desperado nang makatakas ang mga kidnapper. Ayaw tumigil ni Carla. Mabilis silang tumama sa pulang ilaw. Nakita ni Carla na huminto sila. Tumalon siya palabas at sinigawan ng kanilang kotse, ngunit hindi man lang nagpatinag ang mga kidnapper. Naging berde ang ilaw. Nagmakaawa si Carla sa sasakyan sa harap niya para humingi ng tulong. Ngunit ang kanyang pagkabaliw ay nagpatigil sa kanila. Sinamantala ng mga kidnapper ang pagkakataong makatakas. Bumalik si Carla at muling hinabol. Isang malaking truck ang dumaan sa kanya. Isang maling galaw lang ay madudurog na siya. Ngunit hindi umatras si Carla. Mas natatakot siyang mawala ang kanyang anak kaysa mamatay. Sa wakas, sa isang tulay, naabutan sila ni Carla. Ngunit isa itong patibong. Nakatago sa ilalim ng isang puting van, biglang lumihis ang mga kidnapper sa ibang kalsada. Nang mapagtanto ito ni Carla, nalagpasan na nila ang labasan. Nagatubili siya, pagkatapos ay pina-atras ito. Hindi makahinto ang mga sasakyan sa likuran niya. Mayroong malaking sagabal, ngunit ang tanging inaalala ni Carla ay ang kanyang anak. Tinapakan niya ang gasolinahan sa sahig. Muli niyang naabutan ng mga kidnapper. Galit na galit sila. Nandoon pa rin siya. Binasag nila ang trunk. Sinimulan nilang ihagis ang mga kagamitan sa kanyang sasakyan. Nagawa ni Carla na iwasan sila, ngunit hindi ganoon kaswerte ang mga sasakyan sa likuran niya. Habang lumalala ang kaguluhan, ibinaba ng kidnapper ang bintana. Tinutukan niya ng kutsilyo ang lalamunan ni Frankie. Nagmakaawa si Carla. Sumenyas ang lalaki na umatras siya. Para mapanatiling ligtas si Frankie, huminto si Carla palabas ng highway. Ngunit si Frankie na lang ang tanging pag-asa niya. Pagkaraan ng ilang sandali, umikot siya pabalik sa isang kalye. Sa pagkakataong ito, maingat siyang huwag sumunod ng masyadong malapit. Nanatili siyang matatag ang distansya. Pagkatapos, nakita niya ang isang pulis sa likuran niya. Pinaandar niya ang hazard lights. Kinalabit niya ang manibela pabalik-balik. Sinundan niya ang kanyang sasakyan. Bumilis ang takbo ng isang pulis para pahintuin siya. Sumigaw si Carla sa kanya para humingi ng tulong. Kinuha nila ang anak ko, sigaw niya. Ngunit walang narinig ang pulis. Gusto lang niyang huminto ang baliw na driver na ito. Bigla, bumangga ang mga kidnapper sa motorsiklo. Agad na namatay ang mga pulis. Nakikita na ngayon ni Carla kung gaano kawalang puso ang mga kidnapper na ito. Lalo siyang natakot para sa buhay ni Frankie. Nang makitang nakatigil ang kanilang sasakyan, desperadong sinigaw ni Carla ang pangalan ng kanyang anak. Kailangan niyang malaman kung ayos lang si Frankie. Biglang bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking nagngangalang Terry ang lumabas. Na may dalang kutsilyo. Dumiretso siya kay Carla. Natarante siya. Bumalik siya sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito paatras. Hindi na makahabol si Terry sa paglalakad. Huminto siya, hingal na hingal. Sa wakas ay natauhan si Carla. Sa kanyang katinoan, nag-shift siya ng gear. Pinaandar niya ang makina at dumiretso kay Terry. Ngayon, si Terry na ang tumatakbo para sa kanyang buhay. Sa pag-iisip na nasa kamay pa rin nila ang kanyang anak, mabilis na tinapakan ni Carla ang preno. Itinaas niya ang kanyang pataka at nangako kay Terry. Kung hahayaan niya ang kanyang anak na umalis, hindi niya sila papanagutin sa kahit ano. Inihagis niya ang kanyang pataka sa kanya. Hindi natinag si Terry. Matatag na inulit ni Carla ang kanyang sinabi, hanggat nasa loob ng sasakyan na yun ang anak ko, hindi ako titigil kahit anong mangyari. Nanatiling tahimik si Terry ng ilang sandali. Kinuha niya ang pataka at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Muling bumukas ang pinto. Akala ni Carla ay ang kanyang anak na lalabas. Sa halip, ang asawa ni Terry na si Margot. Lumapit si Margot sa bintana ni Carla. Sinabi niya na kung susundan sila ni Carla sa bangko at magwi-withdraw ng $10,000, palalayain nila si Frankie. Walang ibang magawa si Carla kundi sumang-ayon para sa kapakanan ng kanyang anak.
Sinundan niya ang sasakyan ni Terry para kunin ang pera. Ngunit sa loob ng isang tunnel, sinubukan ni Margot na ilabas si Carla. Sinuntok niya si Carla ng 2 beses, na ikinatumba ng ulo nito. Mabilis na nakabawi si Carla. Habang sinusubukan ni Margot na hawakan ang manibela, agad na lumaban si Carla. Nagsimula ng brutal na pag-aaway ang 2 babae. Ibinalot ni Margot ang seatbelt sa leeg ni Carla. Matapos ayusin ang upuan, nakita ni Carla ang tamang sandali. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at inihagis palabas ng sasakyan si Margot. Ngunit hindi naglakas loob na magpahinga si Carla. Maaaring ito na ang kanilang plano noon pa man. Kailangan niyang lokohin si Terry sa kotse sa unahan. Paglabas niya ng tunnel, naghihintay nga si Terry sa labasan. Mabilis na isinuot ni Carla ang jacket ni Margot. Inilabas niya ang kamay sa bintana. Kinawayan niya ito para magpatuloy sa pagtakbo. Nang makitang hindi naghihinala si Terry, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Carla. Ngunit hindi pa tapos si Terry sa pagsubok sa kanya. Sa isang malaking tulay, biglang bumagal si Terry. Pagkatapos ay bigla itong bumilis. Napagtanto ni Carla na nahuhuli na siya nito. Bumilis siya para pantayan ito. Bigla, binuksan ni Terry ang pinto ng kanyang kotse. Natakot si Carla para patuloy na makalapit. Nakatingin lang siya habang papalapit ang mga kidnapper. Malayo sa malayo, ngunit hindi sumuko si Carla. Patuloy niyang sinuyod ang daan para maghanap ng anumang senyales ni Terry. Bigla, nakakita siya ng usok na pumapailan lang sa malayo. Sinasabi ng kanyang kutob na naroon si Frankie. Pinaandar ni Carla ang sasakyan at dumiretso sa usok. Totoo nga, natagpuan niya ang sasakyan ni Terry. Nagmadali siyang lumapit, tumitibok ang puso sa pag-asa. Ngunit ang sasakyan ay ganap na walang laman. Natataranta na tinanong ni Carla ang mga naroon kung nakita nila ang mga kidnapper. Sinundan ang kanilang direksyon, muling pinatakbo ni Carla ang direksyon ni Terry. Hindi nagtagal ay nakita niya ang jacket ni Terry na itinapon sa basurahan. Napagtanto niyang malapit lang ito. Pinanilayan ni Carla ang anumang kaina-hinalang sasakyan. Bigla, isang itim na sasakyan ang umugang sa malayo. Agad na nakilala ni Carla si Terry sa loob. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagatubili. Ibinangga niya ang kanyang sasakyan sa kanya. Mabilis na kumilos si Terry. Sinubukan niyang agawin ito. Nanatili si Carla sa likuran niya. Naghabol muli ang 2 sasakyan sa mabilis na takbo. Patuloy silang nagbabanggaan. Ngunit nang sandaling yon, biglang naubusan ng gasolina ang sasakyan ni Carla. Nasaksihan niya lamang ang pag-urong ng sasakyan ni Terry sa malayo. Tumalon si Carla palabas ng sasakyan. Sinubukan niyang sumabay sa paglalakad. Ngunit wala na paraan para malampasan niya ang isang sasakyan. Sa wakas ay huminto siya, pakiramdam niya ay tuluyang natalo. Nang bumagsak si Carla sa pinakadulo, isang dumaang Ford pickup truck ang nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa. Iwinagayway niya ang kanyang mga kamay para ihinto ito. Sinabi niya sa driver na ang kanyang anak ay dinukot. Itinuro niya ang daan at nagmakaawa dito na habulin sila. Ngunit sa sumunod na segundo, sumalubong sa kanila ang sasakyan ni Terry. Nang sa wakas ay matauhan si Carla, patay na ang driver sa tabi niya. Pilit na itinulak ni Carla ang pinto pabukas. Nadapa siya patungo sa sasakyan ni Terry. Sumilip siya sa bintana, ngunit wala si Frankie sa sandaling yon. Umikot si Carla at yumuko sa likod ng kanyang sasakyan. Tumalon palabas si Terry, dala ang baril at sinimulang habulin siya. Nagpaputok siya, paulit-ulit siyang pinaputukan. Binuksan ni Carla ang kanyang trunk at patakbong pumasok sa loob. Mabilis niyang nilock ang mga pinto mula sa loob. Ngunit hindi sumusuko si Terry. Binasag niya ang bintana ng kotse gamit ang dulo ng kanyang baril. Nang inabot na niya ang seradura, hinawakan ni Carla ang braso nito ng mahigpit. Malakas niyang ibinagsak ang pinto, idiniin ito sa frame. Tinapakan niya ang gas at kinaladkad si Terry papasok sa kakahuyan. Kalaunan ay bumangga ang kotse sa isang puno. Sinunggaban ni Carla si Terry para tanungin kung nasaan si Frankie. Doon niya napagtanto na patay na ito. Hinalughog niya ang mga bulsa nito at nakita ang ID nito. Ginamit niya ang address para hanapin ang bahay ni Terry. Pumasok siya ng palihim, maingat na hindi makagawa ng ingay. Nakita niya si Margot na may kausap sa telepono. Narinig ni Carla ang tawag at napagtanto niyang mga profesional na child trafficker sila. Pagkalabas ni Margot, tumawag si Carla sa 911.
Ngunit sinabi sa kanya ng pulisya na aabuti ng 15 minuto bago makarating doon. Kumuha si Carla ng kutsilyo at nagtago sa isang kamalig para maghintay. Bigla niyang narinig ang boses ni Frankie. Nakakulong siya sa attic kasama ang 2 pang batang babae. Nakasara ang pinto ng attic. Gumamit si Carla ng pala para basagin ang ventilation duct. Hinayla niya pababa si Frankie para ligtas. Masyadong takot ang 2 batang babae para sumunod. Pinakalma sila ni Carla at nangakong babalik siya agad para tulungan. Kinuha niya si Frankie at tumakbo palayo. Alerto ang kanilang boses kay Margot na kakabalik lang. Hinawakan ni Carla ang kamay ni Frankie at tumakbo. Sinusundan sila ni Margot at ng kanyang aso. Napadpad si Carla sa isang ilog at napagtanto niyang nakulong sila. Dinala niya sina Frankie at ang mga pato sa ilalim ng tubig para magtago. Nakita ni Margot ang isang maliit na bangka na inaanod palayo sa malayo. Sinimulan niyang pasabugin ang bangka gamit ang kanyang baril. Ngunit ang mag-ina ay nakatago pala sa ilalim ng tubig. Hindi nila mapigil ang huminga ng matagal at kalaunan ay umahan para huminga. Agad na naamoy ng matalas na ilong ng aso ang kanilang amoy. Sumisid pabalik si Carla habang papalapit si Margot. Sumugod siya palabas ng tubig at kinaladkad si Margot papasok. Hinawakan niya si Margot pababa hanggang sa tumigil ang babae sa pagpupumiglas. Sa wakas ay natanggap ng kidnapper ang nararapat sa kanya. Dahil pareho silang patay, bumalik si Carla sa kamalig. Determinado siyang iligtas ang 2 batang babae. Bigla, isang lalaking may baril ang pumasok. Inaangkin niyang kapitbahay niya ang may tama ng bala. Mabilis na ipinaliwanag ni Carla sa kanya ang sitwasyon. Nag-alok ang lalaki na tulungan siyang maibaba ang mga bata. Ngunit sinasabi ng kutob ni Carla na may mali. Nadulas ang lalaki. Binanggit niya ang mga bata at alam pa ang kanilang mga kasarian. Napagtanto niyang nahuli siya at inabot ang kanyang armas. Mas mabilis si Carla at pinalo siya gamit ang pala. Tumayo siya sa tabi niya at sinabi ang pinakamalamig na linya. Mali ang bata na nahuli mo. Maya-maya, dumating na rin ang mga pulis. Ligtas si Frankie. Inaresto ka rin ng iba pang mga batang dinukot. Hindi lang basta na iligtas ni Carla ang kanyang anak. Hindi sinasadyang nabunyag at nawasak niya ang isang malawakang sindikato ng trafficking.